Ganito lang po ang aking ginagawa kapag may konti akong na-harvest garden. Halimbawa ito, nung una ito ay yung dahon ng sibuyas. Nilagay ko na dyan, frozen yan. Tapos eto ngayon, naka-harvest ulit ako ng dalawang dahon. Ilalagay ko na naman ito dito. Dadagdag ko siya. Tapos, i-freeze ko. Ito ay magagamit ko halimbawa. Sorry. Halimbawa, magluto ako ng noodles. Pwede itong pang-garnish o kaya kung anumang soup na nangangailangan ng garnishing na green. Ito ang aking gagamitin. Ito naman yung cilantro. Ito yung una kong na-harvest, frozen na. Idagdag ko ito ngayon na na-harvest ko. I-freeze ko yan. Tapos itong basil, ganun din ang gagawin ko. Maliliit pa bago pa lang yung aking basil, pero pinutulan ko na ng yung mga dulo kinuha ko na para magsanga. At pag medyo mataas-taas na naman, puputulin ko at idadagdag ko dito. At ito ay may kalabasa akong nakatanim sa parang tote na maliit at hindi siya naman mamumunga at hindi naman ako nag-expect na mamunga yun, pero kasi yung dahon niya, yung talbos niya at saka itong mga bulaklak ay nagugulay, kaya kinukuha ko katulad ngayon may tatlo akong bulaklak dito, tatago ko ito at pag halimbawa nagsigang ako or nagisa ng gulay o kaya isda, pwede itong ihalo. Ganyan lang po ang aking ginagawa. At ipapakita ko yung aking mga na-freeze na sa refrigerator. At ito ay nandito. Yan po ang mga gawa ko. Ito ay yung Thai bird chili. At saka ito naman ay dinihydrate ko to na parang chive, at saka itong kabila niya ay rosemary. Ang gagawin ko naman dyan, ito ay dehydrated na bell pepper. Yun ay dehydrated na cauliflower. At saka ito ay peaches. Ito ay yung sawtooth coriander. Ang tawag dito ay culantro o kaya Mexican culantro. Yan po ang aking ginagawa para kahit konti lang ang na-harvest ay napapakinabangan.